para sa ating interview. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Muhammad Arvin Suwan. I am a 4th year college right now, currently taking up with the Bachelor of Elementary Education. Narito ang ating katanungan sa iyo. Paano ginagamit ng iyong teacher ang technology sa kanyang pagtuturo? Alam niyo mga teacher, may mga kanya-kanya silang strategy. We are here in the current situation na ginagamit natin yung 21st century. Of course, we are familiar kasi dinidiscuss yan sa atin. Ang mga teacher, may mga strategy yan sila kung paano ba gamitin ang technology. Andyan ang una, andyan ang PPT. We are knowing na ginagamit natin ang PPT kasi part pa rin siya ng technology. Pangalawa, andyan yung mga iba't ibang strategy na ginagamit nila, which is may mga gadget, like example, the laptop. Ginagamit ni teacher ang laptop niya to connect para ma-showcase yung PPT niya sa TV para mas malino pa, mas maganda pa yung daloy ng kanyang pagtuturo. So I think that's why we are here in the 21st century, kaya mas napapadali na lang yung mga strategy ng teacher pagdating sa paggamit ng technology. Gaano nga ba ka-epektibo ang ginagamit ng teacher, which is the technology? Alam niyo, napaka-epektibo kung paano ba gamitin ang technology. Unang-una, nagiging maganda yung daloy, napapabilis yung delivery ng isang teacher kapag ginagamit nila yung mga PPT, right? so magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang Group 4 at may iba sa kanya. So, unang katanungan, paano ginagamit ng iyong teacher ang technology sa kanyang pagtuturo? Magandang katanungan. So, ang teacher namin ngayon is gumagamit ng iba't ibang technology, katulad na lang ng laptop, TV at PPT. And itong mga gamit na to is kadalasan din namin ginagamit sa pagdidemo namin. So, ito ang pangalawang katanungan namin para sa kanya. So, Gaano kayo ang technology na ginagamit ng ang technology is walang epektibo para sa aming guro dahil napapadali ito yung pagtuturo nila. For example, sa PPT, hindi na nila kailangan magsulat ng science, kailangan nila lang gumamit ng PPT. So, ang disadvantage o advantage ng paggamit ng technology para sa mga teacher is that hindi pa masyadong evolve ang technology, unlike naman sa ngayon na mas patuloy pang nag-i-evolve ang technology. So for example, sa pag-evolve ng technology is gumagamit na ang mga teacher ng TV, laptop at projector. Unlike dati na pag nagsusulat pa sila is gumagamit pa sila ng kamay. So magandang araw, dagdag lang po sa sinabi nila. So nasa 21st century na tayo ng pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng 4CS para mas madali ang pagtuturo ng mga guro. Ito ang komunikasyon, cooperation, creativity at critical thinking para mas madali at mas mabilis. Ito ang mga benefits ng technology sa guro. Ang pagpapabuti ng pagtuturo. Ang technology ay nagbibigay ng mga oportunidad sa mga guro na pagkakaroon ng mahusay na pagtuturo. Ikalawa, ang pagpapadali ng pagtrabaho. Ang technology ay nagbibigay ng mga kagamitan para sa pagpapadali ng pagtrabaho ng mga guro. Magandang araw sa inyong lahat. Tama naman po lahat yung sinabi nila. Pero gusto ko lang dagdagan. Pag-a-access ng mga impormasyon nagbibigay ng madaling pag-a-access ng mga pagkukunan ng kaalaman. And kagaya ng TV na napapanood ng mga bata na may makukunan sila, mapupulot silang aral. And paggawa na po ng PowerPoint, gamit na po ng ngayon ng mga teachers. Malaking tulong ang technology para sa ating teachers dahil sa 21st century.